Ano ang ugnayan ni Pangulong Bongbong Marcos, Amy Marcos, kay Mayor Alice Go? At bakit hindi na umaattend ng mga hearing sa Senado itong si Senadora Amy Marcos? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito. Pero mga kapolitika, huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So itong pag-uusapan natin ngayon mga kapolitika ay paano nagkaroon ng ugnayan itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong si Amy Marcos dito sa hot topic na mayor ngayon sa Bamban, Tarlac. Okay, so ating napag-alaman na itong si Mayor Alice Go is isa siyang half Chinese and half Filipino according doon sa kanyang pangangampanya doon sa nung 2022 election. Ang tatay niya daw is isang Chinese at yung nanay niya is isang Filipina, pero yung puso niya is nasa Bamban, Tarlac. So of course, election, magaganda yung mga sinasabi ng mga politikong ito. Pero nitong nakaraang mga linggo is nagkaroon nga ng raid dyan sa Bamban, Tarlac at ni-raid yung isang illegal gambling company dyan, itong Pogo. Okay? Itong Philippine Offshore Gaming Operations na kung saan is illegal na nag-ooperate dito sa ating bansa. At kung bakit iniuugnay itong pangalan ni Mayor Alice Go dito sa mga Pogo, na kung saan is nasa likod lang mismo ng kanyang munisipyo, kasi ang sinasabi niya is hindi mo na siya connected at wala siyang attachment dito sa ni-raid na establishmento. Pero nung ni-raid na yung Pogo mga kapolitika is andun kasi yung pangalan niya, yung bill ng kuryente at pangalan ng lupa. Pero according naman dito sa sa hearing sa Senado, ang sinasabi ni Mayor Alice Go is naibenta na niya na umano itong lupa dito sa mga Pogo operators at yung bill ng kuryente is siya ang nagbabayad dati. Siguro hindi na i-transfer sa ibang tao yung pangalan ng electric company. So napaka-questionable kasi mga kapolitika itong for how many years na nag-ooperate yung Pogo dyan sa Bamban, Tarlac is walang naglakas loob na na magpa-stop dito sa operations nila. Bakit kaya? Kasi ang ating analysis dito is merong malakas na kapit ito sa gobyerno at merong mga malalaking politiko ang nagpapatakbo nitong Pogo. At may mga politiko behind na kung saan is nalalagyan ng pera para ibigyan ng permit at hayaan na lang na mag-operate yung Pogo. Pero hindi rin tayo naniniwala mga kapolitika na si Mayor Alice Go lang yung involved dito, kasi sa sinasabi natin is bigla na lang lumitaw itong si Alice Go para tumakbong mayor dyan sa Bamban, Tarlac. Okay, at bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi merong mga kumakalat na litrato online itong larawan nila Pangulong Bongbong Marcos at ni Amy Marcos noong 2022 election. And in fact, kasama pa nga itong si Romualdez. Ang tumakbong independent itong si Mayor Alice Go, pero nagkaroon ng litrato itong si Pangulong Bongbong Marcos at si Amy Marcos dito sa kanya. So hindi naman natin alam kung ano ba talaga ang totoo, pero base sa ating opinion dito is kung bakit nag-ooperate itong Pogo is merong sa sinasabi natin is merong mga malalaking opisyalis yan, even sa national level na nasa likod nitong Pogo. Okay? Kasi pag sinasabing Pogo at mga Chinese, laging iniuugnay sa pangalan ni former President Rodrigo Roa Duterte at unfair naman yun sa kanyang side. Kaya gusto rin nating i-correct na kung saan itong si Mayor Alice Go is hindi siya kakampi nila former President Duterte. So ibig sabihin ano naman ang kinalaman ni former President Duterte dito sa issue ni Bamban Mayor Alice Go? So itong sila Amy Marcos at si Pangulong Bongbong Marcos, kasi meron niyang interview doon, in-interview sa media, at ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos is hindi niya daw kilala yung itong si Bamban Mayor Alice Go, kasi sabi niya is kilala niya daw yung mga politiko dyan sa Tarlac, but here comes itong si Alice Go is hindi daw kilala ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Amy Marcos, where in fact
merong clear yung kanilang mga litrato doon na kumakalat online, na kung saan is meron silang intimate na ugnayan, at meron pa nga yung nakunan na kung saan itong si Amy Marcos is nasa loob mismo ng kotse kasama itong si Mayor Alice Go. Okay, at bakit yung humaharap lang ngayon nitong mga akusasyon, nitong mga hearing diyan sa Senado ni Risa Ontiveros is ito lang si Mayor Alice Go, at wala siyang minimension na ibang mga pangalan, at of course hindi na kikilalanin nila Amy Marcos at ni Bongbong Marcos itong si Alice Go kasi nagkabukingan na nga. And by possibility talaga mga kapolitika na yung mga naiupong mga malalaking mga malalaking politiko sa ating Senado at even sa ibang national level is merong kapit dito kay Mayor Alice Go. Okay? At ito ring pag-uusapan natin, bigyan din natin ng highlight mga kapolitika itong si Senadora Amy Marcos kasi nung nagkaroon ng hearing dyan sa PDEALEX nitong mga ibinunyag ni Jonathan Morales is wala itong si Senadora Amy Marcos, at itong hearing din ni Alice Go wala din itong si Senadora Amy Marcos. Pero ang sinabi niya naman doon sa isang interview bakit hindi siya nakaka-attend sa mga hearing is meron umano siyang hearing din na inaatinan itong si Senadora Amy Marcos, yung mga displaced doon na OFW sa Middle East. Okay, pero nakapagtataka lang mga kapolitika kasi dati naman sa halos sa mga kabi-kabilang hearing, even busy itong si Senadora Amy Marcos is uma-attend naman siya. Okay? Hindi kaya itong si Senadora Amy Marcos is umiiwas lang dito sa sa issue ng Pogo kasi meron silang litrato at intimate yung kanilang ugnayan dito kay Mayora Alice Go. Okay, so tinatanggi niya naman yan ngayon, pero meron kasing ebidensya na kung saan is kasama sila nung panahon ng kampanya dyan sa Tarlac, at even itong si President Bongbong Marcos ngayon lang nila itinanggi. At actually mga kapolitika, meron nga akong nabalita na kung saan yung CIDG daw doon, yung head ng CIDG sa Tarlac is tinanggal sa pwesto or sinuspend ba yun. Okay, so hindi kaya kasi meron na kasing media, hindi na pwedeng itago yan na kung saan is itatago nila yung katotohanan na itong si Mayor Go is merong mga kapit yan sa gobyerno. Okay? At isa na nga doon sa nakapagtataka lang is tinanggal yung CIDG head doon sa Tarlac. So yun na patibay sa ating duda na itong si Mayor Alice Go is merong mga kasabwat dito sa ating gobyerno. Okay? Kasi ang sinasabi naman doon ng mga tao doon sa kailang lugar, itong si Mayor Alice Go is okay naman at isang napakabait na tao kasi every December is nagpapakatay ito ng baboy at namimigay ng mga karne sa tao. Okay? Binibigyan doon ng karne. Okay, even though magaganda naman yung mga ginagawa ni Mayor Alice Go and even yung mga ka-opisina niya nagte-testify na dedicated daw sa trabaho itong si Mayor Alice Go. At yung iba sinasabi nga na nakikita pa doon yung itong Mayora nung bata pa lang, nakikita nila doon sa lugar even though late na yung registration niya. Pero kasi mga kapolitika, ang issue kasi dito is security threat din dito sa ating bansa. Hindi naman tayo anti-China, pero yung security threat kasi ng ating bansa, alam naman natin na pinag-aagawan talaga tayo ng Amerika at ng China kung sino yung makakasakop sa atin. Pero itong ginagawa ng Mayora is merong security threat kasi ang sinasabi nila is spy daw dito sa ating bansa. At itong Mayora is sikat pala ito doon sa mainland China. Okay, meron nga itong account doon sa WeChat. Okay, at sinasabi doon na marunong din itong mag-Chinese. So hindi kaya ito is trained na spy, kasi kung mag-speak siya or magsalita siya ng wikang Tagalog is napaka-fluent naman itong si Mayora Alice Go. Okay, so dapat talagang paimbestigahan itong mga kapolitika. At itong si Amy Marcos sana is dumalo na siya dito sa mga hearing sa Senado. Okay, dito kay Jonathan Morales kasi kaya siguro hindi siya uma-attend dito kasi involved yung kanyang kapatid dito sa mga isiniwalat ni Jonathan Morales. At itong sa sa paanig naman ni Alice Go is meron silang litrato na magkasamang dalawa. Okay?
So, ano ang inyong masasabi mga kapolitika? Para sa akin, ang masasabi ko dito is meron talagang intimate na ugnayan itong si Mayor Alice Go sa kasalukuyang administrasyon. Yan lamang ang ating masasabi at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.